Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O yan, mga kabunyog. So, ang problema dito, dati nangang Taranta, actually, ang kampo ng DDS, dati nang Taranta yan. O lalo na ngayong magkakagulo nito, itong kampo ng mga pro-Duterte. Ano na yan? Kumbaga, tingnan nyo naman ang mga nangyayari. Si Sara Duterte na siyang pag-asa nila, akala nila talagang hindi na yan hindi na yan matatalo si Sara. Ano yun? Kahit si Panelo, diniklara na, destined daw eh. Kahit sila Rowena Guanzon, akala mo tumama na sa loto, na sigurado na si Sara magiging pangulo. Tingnan nyo ngayon ito. Sa survey, wala na, pabagsak na. Yung mga kalaban ni Sara hindi nagdideklara pero talo siya sa survey. Si Rapi Tulfo hindi naman nagdideklara, ayaw nga, pero 46-46 sila, tay, saka si Sara. Si Leni Robredo hindi naman nagdideklara, ayaw nga. Kung lamang na lang ni Sara, 8%. Wala pa niya ng impeachment. Ginawa yung survey February 27 to March 2. Wala pa tong mga issue na ito ng AMLAC, ng SALI ni Sara, wala pa. Kaya ngayon, mga kabunyog, yung ng mga DDS, taranta na sila. Actually, nag-iisip na sila, mukhang hindi talaga pwede si Sara. Sila Mike Defensor, nagtipon-tipon na, nagbuo ng koalisyon. Si Baste, ang tinuturik nila. Yun, may mga plan B na sila. Actually ngayon, maugong rin yung usap-usapan. Parang magre-resign si Sara bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Di ba? Ano na yan Actually nga, may mga messages sa akin, attorney, i-discuss mo naman yan. Paano nga pala pag si Sara nag-resign? So, ibig sabihin, hindi pa nga lumalabas itong arrest warrant ni Bato, nagkakagulo na yung mga DDS eh. Nagkakagulo na. Tapos, kahit si Sara parang natataranta na. Siyempre, dinidinay niya na binato niya ng laptop si Puwa. Wala namang aminin niya. Ang babaw pa naman ng palusot ni Sara. Paano niya naman daw babatuhin ng laptop? Wala naman siyang computer, hindi naman daw siya marunong sa computer. Ang babaw naman, parang hindi abogada. Anyway, mga kabunyog, kung titingnan natin, wala pa nga, ito ngang mga araw na to, sunod-sunod yung sunod-sunod yung problema ng mga DDS. Makikita nyo, inaresto si Sonsa, o buti dahil cyber libel lang, nakapagpiyansa. Sumunod si Eric Celes. Sumunod si Franco Mabanta. Na-entrap. Tapos impeachment na ni Sara sa Monday. Lahat ng dati ang mga DDS ang sinasabi nila, hala, nag-atrasa na ang mga kongresista. Ayaw nang sumuporta sa impeachment ni Sara. Di ba ganun sila? Ginagawa sana nila yung ganyang fake news. Nagkakalat sila, sabi nila, ayan, balitang-balita na ngayon, ang dami ng kongresista, nagbago na ng isip. Ay wala eh. Kung huling balita, 230 to 240 na ang kongresistang desisyonado ng mag-impeach kay Sara sa Monday. Ang laki na niyan. Wala na. Kapag ganyan na ang bilang, mga kabunyog, mga kababayan, 230, 240, wala na. At ang mga senador naman, nagmamaniobra daw sana, nag-iisip sila Marcoleta, sila Padilla, yung minorya, saka sila Cayetano, mga maugong ngayon, nag-iisip sana, magkukudeta daw. Problema, paano ka ngayon magkukudeta? Paano mo papalitan si Soto, wala si Bato? Magpapakita si Bato para lang sa kudeta, di maaaresto siya. Nakaabang na yung 10,000 na kataong task force ni John Vic Rimulya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, taranta na ang kampo ng mga Duterte. At hindi pa to eleksyon. Hindi pa to eleksyon. Ano pa lang to? Kaya, ewan ko kung saan nang gagaling yung parang kumpiyansa ng mga DDS na parang nakakasigurado na sila na si Sara na ang magiging sunod na presidente. Sa dami ng problemang ito. Yung abogado ni Duterte, umatras na. Magahan, na naman sila niyan.
magsisimula na ang trial ni Digong. Oh. Tapos si Bato de la Rosa, lalong magtatago yan, pero hindi na yan tatantanan. Hindi tatantanan yan si Bato. Hindi pwedeng hindi yan arestuhin si Bato. Alam niyo mga kabunyog kung bakit hindi pwedeng hindi arestuhin? Ay kasi ang dami nating hinihinging pabor sa ICC, sa Interpol. 'Di ba? Gusto nating ilagay sa Interpol Red Notice si Harry Roque. Gusto nating ilagay sa Interpol Red Notice si Saldico. Oh, kung ang dami nating hinihinging pabor sa Interpol, tapos ngayon ang Interpol nandito na sa Pilipinas daw eh. Nandito na. Kasi gusto nang arestuhin si Bato de la Rosa. Siyempre, hindi naman pwedeng Interpol ang mag-aresto. Mga autoridad natin yan ang mag-aaresto. Kaya hindi talaga pwedeng hindi arestuhin si Bato. Kasi ang dami nating hinihingi na pabor sa Interpol. Hindi natin makukuha ang suporta ng Interpol para sa red notice kay Bato, ay kay Roque, para sa red notice kay Saldico, kung hindi natin aarestuhin din si Bato. Kaya ano ito mga kabunyog? Sunod-sunod na ito. Oh. Yan yung totoo nito mga kabunyog. Kaya kung dati ng taranta ang mga DDS, ang kampo ng mga pro Duterte, lalo na ngayon, kaliwat kanan na talaga ang problema nila. Ha? Pati yung mga senador nilang kakampi. Nitong Mayo din, posibleng lumabas, kasuhan na rin si Villanueva. Pwedeng kasuhan na rin si Jinggoy at lumabas na rin ang arrest warrant nila. Grabe. Tapos ito pang si Marcoleta, iimbestigahan rin daw ni Senador Ping Lacson. Pwede raw pa imbestigahan si Marcoleta. Grabe, mga kabunyog. Ha? Wag nating sabihin planado na naman yan. Wag nating sabihin na ano na naman yan. Ha? Politika na naman yan. Hindi politika to. Talaga lang wala eh. God works in mysterious ways talaga, di ba? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan. Yan ang isang bagay na minsan pa'y napatunayan natin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Mabuhay po tayo. Talagang napakaganda ng mga balitang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.